Taong gulang, anak ni na Eduardo Juan Sr. at Josefina de Guzman ng San Bartolome Street, San Pascual, Ubando, Bulacan. Ikakasal kay Christine Rosie Caperal, 27 taong gulang, anak ni na Feliciano Mag-isa at Elena Caperal ng Santa Cruz Street, San Pascual, Ubando, Bulacan. Ikakasal sa ikalabing-isa ng Oktubre sa taong ito. Manolit S. Legaspi, 29 na taong gulang, anak ni na Manolito Legaspi at Maria Corazon Serrano ng Marcelo Street, Malanday, Valenzuela City. Ikakasal kay Teresa May J. Pinawin, 26 na taong gulang, anak ni na Raimundo Pinawin at Belen Hoson ng Antipolo Street, Barangay Magsaysay, Lopez, Quezon. Ikakasal sa ikalabing-pito ng Oktubre sa taong ito. Ranchel Renz R. Reyes, 26 na taong gulang, anak ni na Randy Reyes at Rochelle Roble ng 117 Manga Street, Bilog, Balangkas, Valenzuela City. Ikakasal kay Ravenalyn G. Chico, 26 na taong gulang, anak ni na Berdeo Chico at Cristina Garcia ng 21 Jasmine Street, Balangkas, Valenzuela City. Ikakasal sa ikalabing-walo ng Oktubre sa taong ito. Mark Marvin M. Marquez, 27 taong gulang, anak ni na Ricardo Marquez at Rowena Maraber ng 2 Calamansi Street, Balangkas, Valenzuela City. Ikakasal kay Mary Celine D. Jimenez, 26 na taong gulang, anak ni na Conrado Jimenez at Maria Cecilia Dizon ng 69 Alcanar Street, Wawang Pulo, Valenzuela City. Ikakasal sa ika-25 ng Oktubre sa taong ito. Ikakasal sa labas ng ating parokya, Daniel S. Samiliano, 30 taong gulang, anak ni na Benjamin Semiliano at Cynthia Samiliano ng San Luis Street, San Pascual, Ubando, Bulacan. Ikakasal kay Princess Anne A. Castillo, 31 taong gulang, anak ni na Rodolfo Castillo at Ofelia Castillo ng Soldier Hills 4, Molino 6, Bacoor, Cavite. Ikakasal sa ikalima ng Desyembre sa taong ito sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Daniel Pajardo, Las Piñas City. John Ezekiel T. Imson, anak ni na Richie Boy Imson at Shali Torres ng Paliwas, Ubando, Bulacan. Ikakasal kay Sheila Marie S. Culyanan, anak ni na Manuel Culyanan at Francisca Santos ng Salangan, San Miguel, Bulacan. Ikakasal sa ika-10 ng Disyembre sa taong ito sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Sabang, Baliwag, Bulacan. Simon John O. Bonifacio, 31 taong gulang, anak ni na Ramilo Bonifacio at Priscilla Quijado ng 610 Purificación Street, Jeronimo Rodriguez, Rizal. Ikakasal kay Kimberly Mariel E. Medina, 32 taong gulang, anak ni na Emilito Medina at Maricel Esconde ng 420 Dolorosa Street, San Pascual, Ubando, Bulacan. Ikakasal sa ikalabing-pito ng Ineros, taong 2026 sa Parish of the Immaculate Heart of Mary, De La Paz, Antipolo City. Sa pagdiriwang po natin ng banal na misa ay isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Rodi at Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondok and family, Lauren and Melly Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Niebra, BEC, John, Koji and Joko Javier, Leandro and Dolor Cruz and family, Emil and Sheena Gloria and family, Emilita Huwat and family, Angelita Baltasar and family, Erning at Santa Andaya para sa kanilang wedding anniversary, Jenny Ann Abendaño, Vincent M. Landoy, Corazon Ramos at pamilya, Maria Teresa Ramos, Joan Manahan para sa kanyang ligtas na paglalakbay, Wilson at Evelyn De Jesus, Ikmek. Para sa kaarawan ni Wilma Lucas, para sa natatanging kahilingan ng San Pascual Bailon Parish Staff,
Diana Pilino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lenly Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Rebamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Sinesal and Legaspe family, Annalyn Esmilla and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin Inerland III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Liana Anastasio Ramos, J.M. Babies, Marian Joyce Rivera, Charmaine Mendoza and family, Georgina Leonordi, Benny at Mercy Raimundo and family, Elijah Luis T. Llantada, Carol Llantada, Nerissa Tolosa. Para sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Manditan, Laura de Ocampo, Claring Santiago, Archie Bañas, Teodoro Cruz Jr., Nolisita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Ladera, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Eden Rosales, Martina Agacer, Rosalina Kaubik, Jeremy Ven, Erlinda Manyosca, at Anita Lorenzo para sa kahilingan ng pagkakaroon ng supling ni na Mervin at Marie Cris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Koshi, Roberto Jr. at Maria Teresa Silverio, Sir Nan at Jenny Rivera, Filomeno Jr. at Angela Gulde, Harold and Les Joy Dakis, Marvin at Karen Salcedo, Jeffrey at Charmaine Maylene Arabia, Rod Rainiel at Maria Evan Grace Kahayon, Josh and Corinne Gutierrez, Justin and Clarice Bautista, Joe Francis and Mary Charmaine Dolente, Neil Patrick and Candy Bergie Doliente, Joel and Cherry Cagadas, Jonathan and Elizabeth C., Danmark and Kimberly Alba, Earl Michael and Felisa Faye Sumage, Juvenal and Mararaka, Francis Johans and Jaika Saira Manyalak, Francis and Wena Garida, Eliza May Reliera and Hans Nicolas Reliera, Abigail and Paulo Bantillan, Jeffrey and Sarina Ann Policarpio, David and Diane Chuna, Kenjo and Colleen Aquino, Ron and Drihina Toca, Alejandro at Maria Cristina Baricuatro, para sa kaluluwa ni na Reverend Father Amador Cruz, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo, Epepania, Delpin, Pelisa, Salustiano, Maria Purisima, Francisco, Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Sinon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto, Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andrayan Sures, Pascual at Natividad Capiral, Erlinda Capiral, Loreto at Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo at Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Shaltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Pedelino Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Corazon Liantada, Floro at Sinaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe at Leonore Bamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampus, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito at Maria Silverio, Alberto at Rolita Pagya, Roberto Silverio Sr., Prisco Juan, Francisca Valeriano, Gilbert Rodriguez, Mercedes Ignacio, Galo at Veronica Espinosa, Marciano Sr. at Jr., Josepina, Ana, Moriel, Pedro Jr., Beatriz Amalia, Jose Ila, Joseph Jesus, Ricardo at Felicitas Cagya, Ruben Huwat Sr., Enrico Huwat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huwat, Noli Kapalad, Armando Huwat, Lita Hermosa, Florita Huwat, Alin Mabulay, Ernesto Sarmiento Jr., Liberata Hernandez, Emma Bernardo,
Ivan Ronald Ramos, Ernesto Legaspi, Cornelio at Teodoro Alba, Mañano at Leticia Ricardo, Lorna Ricardo, Felix Bernardo, Marilu Mejia Talag, Purificacion Ponciano at Maria Mejia, Wilfredo Estopare, Richard Louis Bautista, Felisa Marasigan, Michelle Albuquerque, Expedito Santa Maria Sr., Corazon Habelianos, Teresita Periel, Ana Renza Palileo, Remedios Manyosca, Modesta Gregorio, Hilario Gregorio, Edelberto Gregorio, Sophia Angela Garcia, at para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan, sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Ngayon po ay ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, pambansang araw ng mga naglalayag sa karagatan. Anak, alalahanin mo na nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Ang huling paghuhukom ay narito at nagsisimula sa paglalakbay natin sa daigdig ng may pag-asa. Liturhiya. Sa panalangin pambungad, kinikilala natin ang kagandahang loob ng Ama ay nasa kanyang pagpapatawad at pagkahabag, at hinihiling nating padaluyin ito sa atin. Sa linggong ito, hindi natin nililimot ang mga naghahanap buhay sa paglalayag sa dagat at sa programa kaugnay nila. Ilalaan natin ang second collection. Turo ng simbahan. Ang huling paghuhukom ay nangyari na. Ito'y nagsisimula sa pag-usad ng ating buhay. Kaya ang paghuhukom ay ibinabasa sa bawat sandali ng ating buhay, habang nilalagom nito ang ating pananalig sa pagliligtas ni Kristo. Sama-sama, awitin po natin ang pambungad na awit. Kawitan ang Panginoon, mapiging sariwain, pagliligtas sa atin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, huwag maging manhid sa mga Lazarong nasa paligid natin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, ginawa mo kaming lingkod ng aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Heso Kristo, hangad mong lubos na sumunod kami sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa banal na krus, natamo mo ang aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin.
Puri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lamang, O Kristo, ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Amos ang nakaambang kapighatian sa mga namumuhay ng maginhawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa kabanalan, kabutihan,
pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo ang sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubilang ito, panatilihing mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakikita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan ni Jesus sa talinghaga tungkol sa mayaman at kay Lazaro na ang sino mang may kakayahan ngunit hindi tumutulong sa nangangailangan ay magdurusa sa kabilang buhay. Hallelujah, 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 Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsawang sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama.
sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mayon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Happy Sunday po. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo na sa karaniwang panahon, 26 Sunday in Ordinary Time. Masama bang maging mayaman? Halos lahat sa atin, ang pangarap ay maginhawang buhay. Wala namang nangangarap ng miserableng buhay. No? Halos lahat sa atin, yun ang pangarap. Kaya nga habang nagninilay ako, naalala ko every time na nanonood ako ng television show, especially po yung mga contest, di ba? No? Yung The Voice, ano pa, Pilipinas Got Talent, America, Got Talent. No? Kahit hindi na nga lang dito sa ating bansa, pag kayo mga Pilipino sumasali sa mga patimpalak, not only nationwide, but even international, when the host, kapag yung host nagtatanong, bakit ka sumali sa patimpalak na ito, sa contest na ito? Anong pangkaraniwang sagot? No? Kasi gusto ko pong iahon sa kahirapan ang aking pamilya. Gusto ko pong tulungan ng aking pamilya na makaahon sa kahirapan. No? Hindi naman ang sagot sasabihin because I want to showcase my talent. No? The common answer palagi, other than parang second na lang yung to showcase one's talent Ang unang dahilan, because I want, through this contest, I want to win. Gusto kong manalo kasi sa pamamagitan nito, gusto kong iahon ang aking pamilya sa kahirapan. Totoo, merong mga swerte. No, merong mga taong dahil sa kanilang angking talino, nakaahon sa kahirapan. Pero, ano yung sad reality doon? Ang sad reality doon, na sabi ko nga sa inyo, what is common kapag palaging tinatanong, yun yung common na sagot. Gusto lamang sabihin sa atin na ang kahirapan ay isang realidad sa ating pamayanan. Ang paghihirap ng maraming Pilipino ay totoong nandiriyan. Hindi ito isang kwento lang. Ito'y isang katotohanan na nararanasan ng maraming pamilyang Pilipino. Ngayon, bakit ko ito binabanggit sa inyo? Kung papansinin natin ang mabuting balitang ating binasa at napakinggan, in the gospel, merong parable, And in the parable, sino yung mga bida? Ang mga bida sa parable sa gospel ngayon, una, yung mayaman. Pangalawa, si Lazaro, na isang mahirap, isang pulubi. At pinakita sa atin ang kaibahan ng sitwasyon. Napakalayo. It is a very different kind of world kung saan nabubuhay yung mayaman at yung mahirap. Yung mayaman, sabi sa atin, ano ang damit? Mamahalin, marangya, maganda, branded,
Tapos sabi sa atin, kumakain ng sagana ng masasarap. Halos araw-araw siguro, nagpipista. Para na lang, naalala ko yung isang awit ngayon ng upuan. No, parang ganun, di ba? Yun yung sinasabi. Merong, kahit hindi naman, araw ng, merong hamon, merong kung ano-ano. O, di ba? Kasi nga, yun ang buhay nila eh. Whereas, yung mahirap, na si Lazaro, nakalupasay, sugatan, tapos nilalapitan ng aso, dinidilaan yung sugat, tapos siya nanginginain lamang ng mga mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. No, look at the difference of the world na kung saan nabubuhay yung mayaman at yung mahirap. Pero, pansinin natin, yung mayaman ba isang masamang tao? Hindi ho. Hindi naman talaga siya masama eh. Kasi nga, hindi nga sinabi sa atin na yung kayamanan niya nanggaling saan? Sa nakaw. No? Hindi kamukha ng maraming pinag-uusapan ngayon. No? Maraming mayaman, pero ang problema, yung mga sikat ngayon, nanggaling yung kayamanan saan? Sa nakaw. No? Sa korupsyon. No? Pero, isang mapapansin din natin dito sa gospel ngayon, napakagandang makita natin, sa mga susunod na verses, magkakaroon ng tinatawag nating reversal of situation. Bagamat totoo, malayo din yung distansya, pero magkakaroon ng pagpapalitan ng sitwasyon. Yung dating mayaman na kontento, naghihirap. Samantalang yung mahirap, nag-e-enjoy sa piling ni Abraham. No? Makikita natin yung reversal, magsisimula yan doon sa the moment na namatay. Anong sabi sa atin? The moment na namatay si Lazaro, siya'y dinala ng mga anghel kay Abraham. No? Samantalang yung mayaman, nagkaroon pa ng funeral, nilibing. At pagkatapos mailibing, no, saan siya humantong? Sa impyerno. Ayan. Nagkaroon ng pagpapalitan ng sitwasyon. At gusto kong bigyang diin yung salitang reversal. No? Sabi ko nga sa inyo kanina, habang sineshare ko sa inyo yung common na answer whenever the host asks a contestant sa isang patimpalak, gusto kong iahon ang aking pamilya sa kahirapan. Alam niyo po, ang kahirapan pwedeng ma-reverse. Totoo, di ba? Una, nanduro na yung pagsusumikap ng tao. Pero ang kahirapan na ating nararanasan sa lipunan ay maaaring ma-reverse kung magkakaroon ng tinatawag nating pagbabago ng puso at ng pagbabago ng attitude ang maraming tao. Yung problema kasi, una, yung sabi ko nga sa inyo, kung tatamad-tamad ka, hindi talaga mababago ang sitwasyon mo. Pero, another thing, na kung bakit kahit na masipag ang maraming tao, nananatiling mahirap pa rin because of the system. Yung sistema na hindi tumutulong at ina-address yung issue ng kahirapan. Bakit sinasabi ko kung hindi naman ina-address? Kasi some people who are in power, nasa kapangyarihan, they don't want that the rest of the Filipino people umangat sa buhay. Bakit? Kasi kapag umangat tayo, kapag maraming Pilipino umangat sa buhay, aasa pa ba yan sa bigay? Aasa pa ba yan sa ayuda? Na pagdating ng eleksyon, bibigyan mo ng ilang pirasong lata ng sardinas at ilang kilo ng bigas, kapalit na boto? Hindi. Kaya, pinananatili ang marami saan sa kahirapan. Diba? Kaya nga, sabi ko nga sa iyo, tingnan nyo, anong ginagawa? Instead of addressing the issue on poverty, anong pinopromote sa atin? It is the culture of mendicancy. Yung kultura ng
paghingi na lamang ng ayuda. O, tingnan nyo, ano yung mga programa ng government for peace? Tupad. No? Ito ba'y nakakatulong talaga? O yung mga taong tumatanggap ng ayuda, umasa na lang may ayuda naman. No? O, diba? Parang naging, instead na turuan yung tao na, eto, kailangan ng trabaho para mabuhay, turuan, at paghihirapan, hindi yung ibibigay mo na lang. Kaya nga, tingnan nyo, anong nangyayari? Yung mga naka-4-piece, minsan nakikita ko, sa mo makikita, pagkatapos na tumanggap, nag-iinuman, nagsusugalan, no? Nagtotong eats. O, di ba? O, totoo po yun. And even if we will go back to our experience of the pandemic, no? Yung panahon ng pandemya, sino ang talagang totoong nahirapan? Hindi naman yung mga tumatanggap lang ng ayuda eh. Ang totoong hirap na hirap nung panahon na yun, yung mga taong kumakayod at lumalaban ng patas. Kasi hindi sila makalabas ng bahay. Di ba totoo? Samantalang yung mga nakaganon lang, tuwang-tuwa, sana tumagal pa yung pandemya. Kasi mas madali ang buhay kasi palaging may ayuda. Kaya tingnan nyo, poverty can be reversed. The situation of many Filipino people, ng maraming tao, can be reversed if our attitude, if the system is going to change. Kung mababago. Kung mababago rin yung attitude natin, ang problema, eto pa, isang problema ng mayaman. Ang problema ng mayaman is not his richness. Ang problema na, kasi, may mga mayaman, hindi lamang nagbabakod ng matataas para bantayan ang kanilang kayamanan. Nagbabakod ng mataas para hindi makita ang kalalagayan ng iba. Tingnan nyo, when we are insensitive sa kalalagayan ng iba, at ang iniisip natin palagi, ako naman nagpakasakit nito eh. Ako naman nagpakahirap nito, ako naman nagpagod nito eh. Oo nga, ikaw nga nagpagod. Pero hindi mo manaalala na wala ka kung wala namang biyaya na pinagkakaloob sa iyo ang Diyos. Na kahit anong pagsusumikap mo, hindi mo makakamta ng mga bagay na ito kung walang biyaya na pinagkakaloob sa iyo ang Diyos. Minsan ganun ang isip natin because ako naghirap, ako nagpakasakit, akin lang to. Okay, I don't care. No? Minsan that is our attitude. Kaya nga, saludo ako sa mga taong pagka umaangat sa buhay, nag-iisip ng paraan na makatulong sa iba, na umangat din ang kalalagayan ng iba sa buhay. Kaya, grateful ako sa mga taong yun, hanga po ako sa kanila. Kasi hindi lang yung sarili nila ang gusto nilang umangat sa buhay. No? Kaya tingnan nyo, yung kayamanan nila, yung blessings na tinanggap nila, ay binabahagi sa iba and they become also a blessing to others. At tandaan po natin ito, no? Sino ba sa atin ang ayaw mapunta sa langit? Wala naman lahat naman. Pero alam nyo, the actions, the decisions that we do today, ngayon, in the here and now, matters a lot. No, bakit po it matters a lot? Kasi po, yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga desisyon na ginagawa natin ngayon, yung mga kabutihan na ginagawa natin ngayon sa ating kapwa, no? Kung naging malupit tayo at naging insensitibo sa kalalagayan ng iba, no? Yun po yung it can either brings us closer to God, to God's kingdom, or it can make us away from the kingdom of God. Yun ho ang maglalapit at maglalayo sa atin sa kaharian ng Diyos.
No? Kaya sana, huwag tayong maging bulag, huwag tayong maging manhid, huwag tayong maging insensitibo. Kung pinagpapala ka, be a blessing to others. Ngayon, sabi natin, poverty can be reversed kung magbabago tayo ng pananaw sa buhay, kung magbabago ang ating puso. But there are certain things that cannot be reversed. No? Tandaan natin yun. Habang nabubuhay tayo, we can change. But there are certain things that we can no longer change. At ano po yung mga bagay na irreversible? Sinong hindi mamamatay? Lahat tayo mamamatay. At pagka tayo namatay, haharap tayo sa Diyos. At pagharap natin sa Diyos, huhusgahan tayo. At sa paghuhusga na yon, sa paghukom na yon, we can no longer change the fact na hindi tayo naging mabuti sa ating kapwa-tao. We can no longer change na wala tayong ginawa para iangat ang kalagayan ng iba. At kung mayaman ka, yung kayamanan mo ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na ayaw nating mapuntahan. No? Kaya, ano yung challenge sa atin? Ang hamon sa atin, sabi ko nga sa inyo, ano man na ginagawa natin ngayon, binibigyan tayo ng kakayanan, gamitin natin. No? Habang buhay, may pag-asa, may magagawa tayo. Pwede din nating baguhin ang kalalagayan ng ating kapwa. Hindi lamang yung kalagayan natin, maging ang lipunan natin, mababago natin hanggat may buhay. Pero pagka tapos ng buhay na ito, naubos na yung mga pagkakataon na pinagkalob sa atin, gustuhin man nating magbago, hindi na natin ito mababago. Kaya sana, habang pinagkakalooban tayo ng pagkakataon, huwag nating sayangin. Gamitin natin ang anumang pagkakataon, pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na tulad ng amang mapagmahal, magmalasakit din tayo sa mga mahihirap at nangangailangan. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang patuloy niyang ipangaral ang mabuting balitang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bansang nakaririwasak, upang hindi pananamantala, bagkos pagtulong sa mga bansang mahihirap ang kanilang isulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong paglalayag sa dagat ang hanap buhay, upang manatili silang ligtas sa sakuna sa paggabay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuhay sa karangyaan, upang hindi ang pagpapasasa at luho ng katawan
kundi ang pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan, ang paglaanan ng kanilang kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang maging mapagkalinga tayo sa may sakit, sa mga matatandang nangungulila, sa mga nasalanta ng kalamidad, sa mga napagsamantalahan, sa mga batang lansangan, at sa mga nagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga retired priests ng ating diocese na nagdiwang ng pagkakatatag ng kanilang samahang kakapari upang patuloy silang maging halimbawa sa pagpapakabanal at katapatan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na yaong namatay sa sakuna sa karagatan, upang tulad ni Lazaro ay makamit nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Ibukas ang aming mga mata sa mga Lazarong humihingi ng aming pagdamay at pagkalinga. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ng mga ostya rites bago tumayo.
Mayroon pong second collection para sa apostolado sa naglalayag sa karagatan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalaukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging matulungin sa kapwa. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing, ang mabuting balita ng Panginoon. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng nabubuhay at ang hininga ng lahat ng tao. Job chapter 12 verse 10. Ang buhay ng tao mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan ay banal, yayamang mahal ng persona ng tao ang kanyang sarili bilang kalarawan at kawangis ng Diyos na buhay at banal. Ang buhay ng tao ay banal sapagkat ito mula pa sa simula ay bunga ng mapaglikhang gawa ng Diyos at mananatiling may kaugnayan sa manlilikha sa sanitong hantungan. Ang Diyos lamang ang Panginoon ng buhay. Walang sino man ang maaaring umangkin at karapatang kumitil ng buhay ng isang taong walang kasalanan, anuman ang sitwasyon at kalagayan nito sa buhay. Ama ng buhay, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakaloob mo sa amin ng napakahalagang biyayang ito. Ang aming buhay ay larawan ng iyong sangnilikha. Kaya naman, ang pakikipag-ugnayan namin sa iyo ay pakikipag-ugnayan din namin sa iba. Sa pamamagitan ng aming panalangin ito, nais naming magpasalamat sa iyo at humingi na mga kinakailangan naming biyaya upang higit kaming makipag-ugnayan sa aming kapwa sa pagmamahalan. Bigyan mo kami ng sapat na kahandaan upang mahalin at ipagtanggol ang aming buhay at buhay ng aming kapwa. Makita nawa namin ang iyong mukha sa buhay ng lahat ng tao. Aming Ama, tumulad nawa kami sa mahal na ina sa kanyang kabukasan sa buhay na iyong kaloob. Sa tulong ng mga panalangin ni San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi, hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming Kuraparoko, Proseso Espiritu, at kasamang pari, Jubenson Alarcon, malugod po namin kayong tinatanggap sa aming parokya, ang parokya ni San Pascual Bailon at Pambansang Dambanan ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion de Salambao. Na kung saan po ang aming parokya, ang isa sa may nagdiriwang ng pinakamahabang kapistahan. Ito po ay ginaganap tuwing May 17, 18, and 19. Sa unang araw po ng ating kapistahan, ito po ay ang kapistahan ni San Pascual Bailon. Si San Pascual Bailon po ang pintakasi ng mabuting bukasyon, gaya ng pagpapari, pagmamadre, bukasyon ng single blessedness at bukasyon para makahanap ng makakapareha sa buhay. Sa ikalawang araw naman po ng kapistahan, ito po ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Alam naman po natin lahat na si Santa Clara ng Assisi, ang patron ng mga childless couple, siya rin po ang patron para sa isang magandang panahon. Sa ikatlong araw na po ng kapistahan, ito po ang kapistahan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Salambao, na kung saan maaari po tayong humiling ng iba't ibang intensyon gaya ng kabuhayan, trabaho, kalusugan, makapasa sa board exam, gayon din po ang iba't iba pang mga intensyon. Ang sayaw sa ubando po ay hindi isang ordinaryong sayaw. Ito po ay isang sayaw panalangin na nilapatan natin ng kaukulang galaw ng katawan. Ang unang step po ay ang panimula. Nakaturo po ang ating mga hinlalaki sa ating mga puso, tanda ng ating malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Ang ikalawang step naman po ay hayon. Sa kababaihan po, itinataas ang matris. Sa kalalakihan naman po ay ang pagdaloy ng masaganang punla. Ang ikatlong step po ay ang luhog. Itinataas po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Sa kababaihan, inihihima sa sinapupunan at sa kalalakihan naman po ay sa balakang. Gayun din po dun sa mga may sakit. Kung ano man po yung masakit sa inyo, masakit ang dibdib, masakit ang bulsa, himas nyo po doon para magkaroon po tayo. Ang ikaapat na step po ay ang balsa lateral. Nasa kabila po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, higit natin kailangan ng tulong panalangin ng ating kapwa. Kaya itinuturo po natin ng ating kapwa na kasama natin sa pagdadasal ng ating mga kahilingan. Ang ikalamang step naman po ay ang pasasalamat. Magkahawak kamay po ang mag-asawa. Hindi pa man po natin natatanggap ang ating mga kahilingan ay pinagpapasalamat na po natin ito sa ating Panginoon. Sabi nga po, di ba, ang pinakamataas ng antas ng panalangin ay ang pagsisimba. Maaari po kayong magnubina ng 9 na araw, 9 na linggo, or 9 na buwan. Maaari po dito sa aming opisina o kaya naman po sa mga parokya kung saan kayo ay madalas na nagsisimba. Yung mga nais pong mag-alay ng itlog, sa retablo ni Santa Clara, meron po tayong binibentang itlog po sa likod. Ito po ay malaking tulong na rin po sa amin sa pagpapaayos po ng ating simbahan. Gayun din po, bukas po ang ating museo, diyan po sa kaliwa. Sa mga nais po na makita ang relic ni Santa Clara, gayun din po ang iba't ibang mga kasaysayan ng aming simbahan. Meron din po tayong mga souvenir doon. May souvenir shop po tayo. Maaari po kayong mag-drop by po doon mamaya. Ngayon po, meron po ba dito gusto mag-live testimony po? Magpatotoo po sa bayaya po na natanggap na nila. Yung halimbawa po, nagkaanak na or nagkaroon ng meron po? Ay, wala po. Sige po. Kung wala po, sige po, isayaw na po natin ang ating mga panalangin. Kasama po ang Ikmek Dancers po. Tatlo po yung sasayawin natin, kay Santa Clara, San Pascual, at kay Mahal na Birhen ng Salambao. Ito ang
Mahal naming Birhen ng Salamba, kami iyong tulungan. Sana namin ay pawin ni Jesus na pinipilit. Ay nahihihan sa'yo nagdasal. Sa'yo ay pupungan, mayroon nasa saya. Di na namin na mapagmahal, kami kahabagan. Sa pagkaw
Thank you.